Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli mga kababayan tong Cabral Files. Kasi sabi ni Tito Sen, Senate President Tito Soto, wag na dapat pag-aksaya ng panahon. Cabral Files, wag nang pag-aksaya ng oras. Sabi ni Tito Sen. Sabi ko sa inyo. Wala man kasi pong wait. Yung sinasabing Cabral Files, lalo yung hawak po ni Leandro Leviste, DDS Congressman Leandro Leviste, sabi ng mga legal experts, para lang scrap of paper lang po, mga kababayan. Kasi hindi man verified, hindi man authenticated po yon. At saka matagal binagoong ni Leandro Leviste, mga kababayan. So sabi po ni Tito Sen, attention should not be centered on the so-called Cabral Files. Kasi may mga mas na substantial documents na deserve closer scrutiny. Tama. Nagpapalaki lang po naman po. Si Leandro Leviste lang naman, mga kababayan, nagpapalaki. Kasi walang tigil yung pagpa-interview sa mainstream media. Doon na tuloy ako mga kababayan na bagay itong mga interviews, baka may pundo. Paid interview. May ganon na niya, Mr. Maravillas. May ganon po sa mainstream media. I must know kasi galing po ako sa mainstream media. Ang mainstream media, tulad ng ibang mga negosyo, iba lang yung produkto. Ganon po. Negosyo pa ang mainstream media. Ang negosyo niya, advertising. Noon, pagdating sa balita, bawal yung pagbibinta ng balita. Pero dahil sa pangangailangan, alam na ninyo mga kababayan, lalo't paparating na naman yung eleksyon, kung sino yung mga pabida at may mga plano sa eleksyon mga kababayan. Usually, hindi man yan binibigyan ng time unless newsworthy. May mga ganon. Pero kahit nga po newsworthy, pagpapalapit ng eleksyon, hindi pwedeng walang hulog. May ganon mga kababayan. Kaya sabi ni Tito Sen, may mas mga importante pa niya na mga dokumento and records tulad ng sa Department of Budget and Management. More critical niya as this reflect what funds were actually released by the government. Tama po. Mas credible yung sa official yung official records mismo mula sa mga agencies ng gobyerno tulad po ng DBM. Kasi nandun yung records ng actual release ng pondo. Pero itong mga sinasabing Cabral Files, lahat man lang ito lista. At hindi nga po authenticated kasi yung mag-authenticate, patay na si Cabral. Kaya sabi ni Tito Sen, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon yon. Ang dapat pag-aksayahan ng panahon, doon sa files ang nag-release. Hindi yung list lang o hindi yung files lang. So to maintain that examining actual disbursement records would provide a cleaner basis for accountability than relying on unverified list. Correct. Common sense mga kababayan. Kahit sino pwede maglista kung sino-sinong pangalan. Ang tanong, yung nasa lista po, tama ba? At yung nasa lista mga kababayan ng mga pundo, aktual na ginastos o lista lang, hindi man ginastos. Yun ang punto ni Tito Sen. Kaya sabi niya, doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo doon Kasi kung pag-usapan nila parang napakahalaga nung listahan. Listahan lang yun Correct, mga kababayan. Wala na common sense ngayon. Ang karamihan. Ang gusto, intriga, controversy kasi pag intriga po, may controversy. Maraming nakikinig. Ano ba? Ganon na nangyayari ngayon. Kahit yung mga topics mga kababayan, wala mang kakwenta-kwenta.
At sa kaunang-una, tama yung sabi ng ibang mga abogado. Tigilan na natin ang pagtawag ng Cabral Files na Cabral Files. Lalo yung hawak ni Libiste. Dapat Libiste Files. Unang-una, hindi po verified. Hindi yun conclusive. Lalo, siyempre, hindi verified siya. Hindi po reliable. Hindi siya maasahan. Hindi kasi siya original source. Hindi siya chain of custody compliant. Walang authenticity. Saka, di ba, may mga lumabas na balita sa testimony mismo ng mga na-interview ng GMA na ang sabi sa pilitan yon na lumusob doon si Leandro Libiste. Nagkasugat pa mga kababayan sa daliri kasi inagaw niya yung mga dokumento daw kay Cabral. So sa batas sa mga kababayan, malinaw yung implication nito. Posible siya na illegal yung acquisition. Walang garantiya sa tampering. Walang garantiya po na hindi napalitan, dinagdagan o binawasan yung laman. Di ba? So, ang tanong, paano natin paniniwalaan ganitong uri ng dokumento? Kaya tama po si tama si Tito Sen. So sa korte po, ang ganitong ebidensya, ang dali-dali niyang gibain. Pero po yung sa Senado, yung testimony ni Yusek Bernardo, yun ang mabigat kasi sinumpa ang salaysay po yun. May numero, may tumutugma, veripikado, may sworn statement siya, may detalyadong timeline. Specific yung mga amounts na nakalagay mga kababayan. At tugma mga kababayan yung kanyang mention na mga figures sa General Appropriations Act. Di ba po? At hindi malabo ang kanyang mga paratang. Specific yung mga personalities na involved. Pati yung kung magkano yung kickback. Sina-sina niya, Mr. Maravillas. Alam na ninyo si Chis Escudero na mention po ni Yusek Bernardo, si Jinggoy, si Villanueva, at iba pang mga senador. Si dating senador Bong Revilla, pati si Nancy Binay. Di ba? Sa iba pang testimonya, na-mention din si Mark Villar na dating DPWH Secretary. Si Grace po nga po, na-mention din. So ito yung mga ebidensya na dapat binibigyan po ng bigat, na dapat ina-action na ngayon. Kaya lang parang may na yung aksyon pagdating sa mga senador. Ito yung dapat tinututukan na ngayon ni Boying Rimulya. Itong kaso ng mga nasabit na mga senador. At sa bigat ng mga ebidensya, tatayo ito sa korte. Pero yung ipinagpipilitan po ni Marcoleta na testigo niya, wala na nga po eh. Si Gutesa na nagsasabit kay Martin Romualdez, wala talaga po yon. Nagtago po. Natakot sa cross-examination ng DOJ. Ang isa pang mabigat na testimony na may affidavit po, yung kay Madriaga. Ito yung mga dapat binibigyan po ng atensyon ng ating mga authorities, ng ombudsman. Kasi dinulog na po sa ombudsman ng mismong abogado ni Madriaga. Kaya lang until today, wala pa pong progress kung anong aksyon, mga kababayan. Kumusta na yung idinulog na reklamo ng abogado po ni Madriaga kung saan isinabit mismo si Vice Presidente Sara Duterte. Di ba po? Kaya kung talagang gusto natin ng hustisya, mga kababayan, bakit hindi tutukan yung mga kaso na may sworn statements talaga? May mga pinangalanan ng mga individuals. Nag-match yung mga figures at may mga verified records po. So, sa totoo lang po, ang malinaw na direksyon upang makamit natin ang hustisya para sa ating mga mamamayang Filipino. Imbestigahan dapat itong mga senador na nasa sworn statement ni Bernardo. Seryosoin po yung sworn affidavit ni Madriaga na naka-file na po sa ombudsman. Itigil natin yung pagpapakalat ng mga unverified files kasi nagkukos lang siya po ng confusion. Itigil natin. Pati yung mga kwento ng mga fake witnesses. Dito may tsansa po ang hustisya. Dito po may tsansa ang kulong sa mga totoong kurakot sa ating bayan, sa kabanang bayan. Dito po may saysay talaga ang investigasyon. Kaya po, kung gusto nating managot ang mga taong totoong may sala, tigilan natin ang fake files at saka mga fake witnesses. Dapat tutukan ng ombudsman ng DOJ
yung mga sinumpaang salaysay na may numero at tugma po sa mga official na records. Kasi po, sa totoo lang, sa dulo po, hindi po ingay ang humahatol, kundi ebidensya. Tama po, mga kababayan? O yan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.